Ang sinisisi ko, yung mga tarantadong Amerikanong nanloko sa Pilipino. Napakagagago. Hindi marunong magbasa ng Biblia. Sasabihin nyo, 144 lang ika makakasal sa langit. Limitado lang ika, limitado. Sabi ng libro nila, sino naglimita? Yung katarantaduhan ng utak ng mga pastor nyo? O sige, hamunin nyo yung pinakamataas ng watchtower. Haharapin ko sa diskusyon. Patutunayan ko sa pinakamataas na authority ng Watchtower, Bible and Tract Society, ginagago niya ang lahat ng tao sa mundong naniwala sa kanya. Ginago na ninyo. Ginago nyo. Napakawawalang hiya ninyo. Find the truth. Magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Ngayon ay tuloy po tayo sa ating programang Find the Truth, pagsaliksik ng mga katotohanan mga kababayan. Meron po akong i-share sa inyo na isang video tungkol po ito mga kababayan sa kung ilan lang ho ang makakapasok sa langit at kung sino-sino ang mga itong mga kababayan. Kasi ang sabi ng mga saksi ni Jehovah, 144,000 lang daw ang makakapasok sa langit mga kababayan, sabi nila. Kaya panurin po natin itong video na aking i-share po sa inyo para malaman po natin kung ano yung kasagutan. So sabay-sabay nating panuorin mga kababayan. Ito po. May isang panauhin tayong Katoliko, si kapatid na Baby Libasnon. Kapatid na Baby, tuloy po kayo. Magandang gabi sa inyo. Ano po ang inyong katanungan? Nandyan po si kapatid na Ellie. Magandang araw po, Brother Ellie. Magandang gabi po, Brother Daniel. Magandang gabi po sa lahat. Brother Ellie, naguguluhan lang po ako. Sabi po kasi ng mga saksi, itong sanlibutan daw po ang gagawing paraiso at titirahan ng mga tao. Pero po, sa Biblia po, ang maliligtas, makakasama po ng Diyos sa paraiso sa langit. Ang tanong ko po, Brother Ellie, sino po ang titira sa sinasabi sa Apokalipsis 21:1? Maraming salamat po. Salamat po sa Diyos. Salamat din kapatid na Baby. Basahin natin yung salitang sitas na iyong binanggit. Kung sino ba ang titira. 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Ikaw na nagbigay niyan sitas na yan, ha? Para patunayan sa'yo, sa sitas na yan, sinungaling itong mga saksi ni Jehovah ito. Nako, mapapahamak lahat ng maniniwala dyan sa mga ministro ng saksi ni Jehovah. Nakasulat yung unang langit, yung unang lupa, mapaparam. Paano mo sasabihin magkakaroon ng paraiso sa lupa? Kung matino ang isip mo, mapaparam nga masusunog nga Paano ngayon magkakaroon ng paraiso sa mapaparam at masusunog? Ikalawang Pedro 3:7 at 10. Pakinggan mo ha, kapatid na Baby. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Masusunog nga ang langit at lupa Nasa pasyon pa yan Ang apoy na may bababa, susunugin, alipala. Matutunaw nga Paano ngayon magkakaroon ng paraiso sa matutunaw? Kundi naman matinding katarantaduhan niyang nalaman niyang mga saksi ni Jehovah na yan.
you can live forever in paradise on earth. Kaya mo bang patunayan na dalawa ang paradise? Isa sa langit, isa sa lupa? Kasi ang sabi ni Pablo, Ikalawang Korinto 12:2 at 4. Pakinggan mo, kapatid na baby. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Kita mo, edi ang paraiso pala nasa 3 langit. Doon inagaw si Pablo sa Espiritu. Nakarating siya sa 3 langit, sa paraiso. Tanong, ano ba ang nandun sa paraiso? Basahin natin sa Apokalipsis. Kapatid na baby, wag kang paloloko ha. Sasama ang loob ko sa'yo pag nagpaloko ka pa. 2:7 ng Apokalipsis. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Sa paraiso pala, nandun yung punong kahoy ng buhay. Ano pa ang nasa paraiso? Basa pa rin sa Apokalipsis 22:1. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. At sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Nakita mo, ang nandun pala sa paraiso, punong kahoy ng buhay. Nandun din pala yung ilog ng tubig ng buhay. Nandun din, kapatid, yung trono ng Diyos. No? Aliwanag no? Pinakita niya sa akin ng isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog o ng kristal na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Doon sa langit, nandun yung throne of God and of the Lamb. Doon sa trono na yon, may lumalabas na ilog. Tapos, merong parang ilog ng tubig na buhay na parang bubog o parang kristal sa linaw. Tapos, doon sa isang lugar doon, nandun yung punong kahoy ng buhay. Yan ang mga nasa paraiso, kapatid, sa Biblia. Dito ba sa earth yan? Hindi nga Nandun nga yan sa 3 langit doon sa paraiso. Doon sinabi ni Kristo, doon sa magnanakaw. Sabi nung magnanakaw, nakapako sa krus kasama niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus, sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Thou shalt be with me in paradise. Tanong, kung ang paraiso dito sa lupa, ano kaya ang sasabihin ni Kristo dun sa magnanakaw? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, huwag kang mag-alala, nasa paraiso na tayo. Ang sabi niya, kakasamahin kita sa paraiso. Yun yung kaharian ng Diyos at ni Kristo. Andun yung trono ng Ama at ng Kordero. Andun yung punong kahoy ng buhay. Andun din yung ilog ng buhay. Andun din ang mga anghel. Andun ang mga kirubin. Andun ang lahat ng magiging dapat sa Diyos. Wala sa lupa. Sa mga saksi ni Jehova, pinaghihiwalay nila
Yung makakarating sa langit, 144,000 daw. Yun daw mga iba, dito lang daw sa lupa yun. Napakatinding kasinungalingan yan. Napakalaking kagaguhan ng mga pastor Amerikano yan na ininject sa atin. Di tayo nagsusuri ng Biblia na paglululuko tayo. Tingnan ninyo ang sabi ng Jehovah's Witnesses. The Jehovah's Witness version of the 144,000. Jehovah's Witnesses teach that only 144,000 people will go to heaven. God chooses these 144,000 individuals. The process began with the first century Christians and was completed in the year 1935. Of course, from 1879, the year the Watchtower started, till 1935, only faithful Jehovah's Witnesses were chosen for this special role. Yan yung katarantaduhan yan. Nag-umpisa raw nung 1930, nung matayo ang Watchtower nung 1879 hanggang 1935, doon daw nag-umpisa yung mga pinipiling 144,000. Kundi nga kahangalang walang kapareho yan, ang maniwala diyan gago eh. Bakit? Isipin mo kapatid, 1879 to 1935, namimili ang Diyos ng mga magiging tapat na saksi ni Jehovah para masama sa 144,000? Hindi totoo yan. Basahin natin ang 7:4 ng Apokalipsis. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Nako, Israelita yan, hindi Amerikano yan. Kung di ba naman kayo isang dakot na manluloko. Narinig ko ang bilang ng natatakan, 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Sa angka ni Ruben, sa angka ni Huda, 12,000. Sa angka ni Ruben, 12. Sa angka ni Gad, 12,000. Sa angka ni Aser, 12,000. Sa angka ni Neptali, 12,000. Sa angka ni Manases, 12,000. Sa angka ni Simeon, 12,000. Sa angka ni Levi, 12,000. Sa angka ni Isaacar, 12,000. Sa angka ni Zabulon, 12,000. Sa angka ni Jose, 12,000. Sa angka ni Benjamin, 12,000, for a total of 144,000. Pagdating sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito, nung makita niya na yung natatakan sa mga angka ni Israel, tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan, hindi mabilang ng sinuman, mula sa bawat bansa, lahat ng mga angkan, mga bayan, mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero. Nasa langit din. Tinan mo kasi nungalingan yan. Yun daw lang 144,000 ang pupunta sa langit. Nakita na nga ni Juan malaking karamihan, great multitude, nasa harapan ng luklukan, sa harapan ng kordero. Nandun din sa langit. Ang katunayan, kung itutuloy natin, kapatid na Daniel, pakituloy mo. At nagsisigawan ng tinig na malakas. 7:13, sa 7:13. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramta ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kaniyang templo.
at siyang nakaupo sa luklukan, ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. Kita mo? Kundi kawalanghyan yan turo na 144 lang ang pupunta sa langit. Galing sa kaisipan ng mga tarantado yan. Bakit? Ang nasa Biblia, liwaliwanag, oh. Yung 144,000 natatakan. Tapos sabi ni Juan, nakakita ako ng malaking lubhang karamihan, a grand multitude, na hindi mabilang ng sino man. Walang bilang, napakarami. Nasa harapan ng luklukan. At bawat isa ay sa harapan ng kordero, nararamtan ng mapuputing damit, may mga palma sa kanilang kamay. Yung isa sa 24 na matatanda, alam mo kapatid, sa langit, meron 24 na matatanda ron, 24 elders o ang tawag presbyteros. 24 na matatanda, may mga trono yon bawat isa. Nakapalibot ang trono nila sa trono ng Diyos. Kaya nasa langit ito mga 24. Tinanong siya si Juan, sumagot ang isa sa mga matatanda na nagsabi sa akin, ang mga ito, yung great multitude, na daramtan ng mapuputing damit, sino-sino ito? Saan ang galing? Sumagot si Juan, Panginoon ko, tawag niya dun sa isa sa matatanda, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sinabi niya sa akin, ang mga ito, itong great multitude, nang galing sa malaking kapighatian. Naghugas ng kanilang mga damit, pinaputi ng dugo ng kordero. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. Nasa langit o wala, kapatid na Daniel? Nasa langit po, nasa harapan po ng luklukan ng Diyos, kapatid na Eli. At naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. Nasa langit pala lahat ng naligtas Tama nga ang sabi ni Juan at saka ni Pedro, yung langit at ang lupa, lilipas yun, mawawala. Bakit? Lahat ng maliligtas dadalhin sa langit. Nakita mo ang kasinungalingan ng saksi ni Jehovah, kapatid na baby? Huwag ka magagalit, baka saksi ka ni Jehovah. Hindi naman ikaw sinisisi ko Ang sinisisi ko, yung mga tarantadong Amerikanong nanloko sa Pilipino. Napakagagago. Hindi marunong magbasa ng Biblia. Sasabihin nyo, 144 lang ika makakasal sa langit. Limitado lang ika, limitado. Sabi ng libro nila, sino naglimita? Yung katarantaduhan ng utak ng mga pastor nyo? O sige, hamunin nyo yung pinakamataas ng watchtower. Haharapin ko sa diskusyon. Patutunayan ko sa pinakamataas na authority ng Watchtower, Bible and Tract Society, ginagago niya ang lahat ng tao sa mundong naniwala sa Kanya. Ginago na ninyo. Ginago nyo. Napakawawalang hiya ninyo. Tinan mo ang sabi ng kanilang libro. Basahin mo nga, kapatid na Daniel. God be true. Page 121. On one occasion, this anointed king said that the least in the kingdom of heaven would be greater than John the Baptist. Matthew 11:11. If that is so, what are the requirements for entering? Who and how many are able to enter the kingdom? Revelation limits the number to 144,000 that become a part of the kingdom and stand on Mount Zion. Ilan mong kasinungalingan yan? Revelation limits the number of 144,000 that become a part of the kingdom and stand on Mount Zion. Kaya nyo bang patunayan yan? Na may limit sa Apokalipsis? Nililimit ang papasok sa kingdom of heaven? Kagaguhan yan. Matinding kagaguhan yan. 144,000 lang ang papasok sa kingdom of heaven. Babasa ako, to deny this fallacy and this lie,
Matthew 19:14. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. Lahat ng bata na namatay, pinatay, papasok sa kaharian ng langit. Lahat ng bata, walang ano yan, wala yung discrimination. Kahit anong kulay mo. Alam niyo ba kung gaano karaing bata na mamatay araw-araw sa mundo? Lagay natin. Pakapatid na Daniel, pakibasa mo. About 29,000 children under the age of 5, 21 each minute, die every day. Tapos, 7,000 newborns die every day. every day, 7,000 newborns. About 29,000 from age under 5 age. 21 each minute die every day. Where are they going? Believing on the Lord Jesus Christ, they are going to heaven. For such is the kingdom of heaven. Sasabihin mo ngayon, ang kingdom of heaven sa langit, limitado lang sa 144,000, kundi isang gagot kalahati ang nagturo niyan. Antikristo yan, mga kababayan. Sa bata lang, bilyon ang makakarating sa langit eh. Paano sasabihin mo na 144,000 lang at yung iba dito sa lupa? Sino nagsabi sa'yo? Eh ang lupa ay susunugin. No? Ayan, sana naintindihan mo kapatid na baby. Mag-ingat kayong maniwala sa hindi binabasa sa Biblia. Maniwala kayo sa binabasa sa Biblia. Sa akin, huwag ka maniwala. Maniwala ka sa binasa ko. Na ang lahat ng bata papunta sa kaharian ng langit. Yes. No? Tapos, yun daw great multitude, hindi raw makakapasok. Nandun nga sa langit eh. Nasa kanyang templo, naglilingkod sa Diyos araw at gabi. Ipinakita na sa vision kay John. Sana naintindihan mo po. Kapatid na baby, naintindihan mo po. Opo. Opo, Brother Eddie. Huwag ka magagalit kung saksi ka ni Jehovah. Hindi naman ikaw ang sinisisi ko eh. Yung mga nagtuturo niyan. Mga walang hiya talaga yung mga yan. Tuturo ng hindi naiintindihan. Biro mo, laki-laki ng langit. Ang earth, napakaliit. Biro, magsisiksikan dito yung maliligtas. Eh, laki-laki ng langit. Eh, gusto nga ng Diyos makasama niya ang mga tao eh. Pakinggan mo ha. Hindi lang mga Israelita yung gusto niyang makasama sa langit, pati mga hintil. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto 6, versikulo 16. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Sino ba ang sumulat? Si Pablo. Sino kausap? Mga Corinthians. Mga taga-Gresya. Hindi kasama ito sa 144,000. Pero sinabi ni Pablo sa kanila, sa mga Corinthians, sabi niya, sabi ika ng Diyos, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, sila'y magiging aking bayan, ako'y kanilang magiging Diyos. Kasama ang taga-Korinto ron.
pagka sila'y susunod na umalis sa Diyos-Diyusan, pagka iniwanan nila ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, magiging sa Diyos sila, magiging anak ko silang lalaki't babae, mananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila. Saan mangyayari yon? Sa lupa? Basa uli sa Apokalipsis 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Saan magaganap yung sinabi ni Pablo na sa taga-Korinto na hindi naman Israelita, no? Hindi naman kasama sa 144,000. Pero sinabihan sila ni Pablo, umalis kayo sa Diyos-Diyusan, tatanggapin ko kayo, magiging Diyos nyo ako, kayo'y magiging bayan ko, ako'y kanilang magiging Diyos. Saan magaganap yun? Doon sa langit. Ang sabi sa Apokalipsis, ang sabi doon sa 21:1, nakita ko, bagong langit, bagong lupa. Ang langit, unang lupa, wala na. Ang dagat, wala na rin. Tapos, nakita ko ang bayang banal, bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos. Nahahanda gaya ng isang babaeng kasinta na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang tinig, isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos nasa mga tao. Siya'y mananahan sa kanila, sila'y magiging bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata. Magaganap pala yun, makakasama na ang Diyos ng mga tao, kagaya ng mga taga-Korinto, makakasama nila sa langit, hindi sa lupa. Walang paraiso sa lupa, no? Wala kang mababasa paraiso sa lupa. Pag nakabasa kayo, saksi ni Jehovah, papaputol ako ng leeg. Papaputol ko kaisa-isang leeg ko. Pag nakabasa kayo ng paraiso sa lupa, ang paraiso nasa ikatlong langit, hindi nayayanig yun. Hindi nayayanig yun, hindi yung gumagalaw. Basahin natin ang 12 ng Ebreo. Kapatid na baby, pakinggan mo itong mabuti para wag kang mailigaw sa hinaharap ng buhay. 12:26 ng Ebreo. Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. At itong salita, minsan pa, ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Yes. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos. O, pakinggan mo kapatid na baby ha. Uulitin kong isa-isa, sundan mo ako sa pagbabasa. Mayroon tinig noon na nagpayanig sa lupa sa panahon ni Noe, no? At ng kanyang pamilya, nagkaroon ng malaking pagyanig sa lupa. At iyo'y naganap doon sa panahon ni Peleg. Basahin natin ang Henesis. Kung gaano kalaking pagyanig itong naganap sa panahon ni Peleg na apo ni Noe.
Gis 25 ng Henesis. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa. At ang pangalan ng kanyang kapatid ay Hoktan. O, pakinggan mo kapatid na hindi naman ito pangkaraniwang itinuturo ng mga pastor eh. Ang maririnig mo sa pastor, ikapo, saka mga offering, lahat ng pagkakakwartahan. Yun ang paborito nila. Pero umpisahan nga natin wag sa Gis 25, kapatid na Daniel. Umpisahan natin sa kaya lang mahaba pala eh. Nagkaroon ng ang mga anak ni Noe ay, umpisa natin doon sa anak ni Noe, si Cham, si Shem, at saka si Hapet. Yan ang mga anak ni Noe. Tapos, isa sa mga anak niya, nanganak, na ang pangalan ng anak niya ay Heber. At itong si Heber, kino-shortcut ko na lang kapatid na baby, nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang isa ang pangalan Peleg. Pagmasdan mo talata, kapatid na baby, ha? Nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng una, Peleg. Sapagkat sa mga araw niya nahati ang lupa. Doon pala sa araw ni Peleg, nahati ang lupa. No? Nagkaroon ng division ng lupa. Nagkahiwalay. Alam mo ba ang kahulugan sa Grego ng salitang Peleg? Lagay nga natin sa screen. Peleg, earthquake. Peleg, a son of Shem. Anak ni Shem na anak ni Noe. Kaya nung panahon ni Noe, nagkaroon ng pagyanig sa lupa. Yun ang sinasabi ni Pablo sa Ebreo. Na ang tinig na yaon, yung tinig ng Diyos, nagpayanig noon ng lupa. Dadapot ngayon nangako siya, nagsasabi, minsan pa, yayanigin ko, hindi lang ang lupa, pati langit, yayanigin ko. Itong salitang minsan pa, yayanigin niya, ay pinakakahuluganan ng pag-aalis niyang bagay na niyanig, gaya ng bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Aba, yung palang earthquake, it denotes na pag may earthquake, may pagyanig, aalisin ng Diyos yan. Tanong ko sa iyo, kapatid, sa mundo ba may pagyanig na nangyayari? Meron. Halos araw-araw eh. Yun ang palatandaan, aalisin itong lupa na ito. Papalitan ito ng bago. Sabi ni San Pablo, yung minsan pang salita na yayanigin, na pinakakahuluganan niya o mga bagay na niyanig, aalisin yon. Gaya ng bagay na ginawa, gaya ng mundo, upang mamalagi ang mga hindi nayanig. Alin yung hindi mayayanig? Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw o mayayanig, aling kaharian yon? Yun ang paraiso. Hindi mayayanig yon. Yung paraiso ay isang lugar na stable. Walang makakasira, walang makakayanig. Yun nga ang ipinapangako ng Diyos sa langit, sa paraiso. Yun ang sinabi ni Kristo doon sa magnanakaw. Kakasamahin kita sa paraiso. Yun lang ang mananatili. Pero lahat ng nayayanig, mawawala, pati langit. Gis ng Mateo. 24 ng Mateo. Pakinggan mo ha, kapatid. 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Totoo ba o hindi? Sabi ni Kristo yan eh. Langit, lupa, lilipas. Salita ko hindi lilipas. Kailan daw? 24:39. At hindi nila nalalaman Hindi yan. 24:29, kapatid na Daniel. datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon
ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mangalalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Nakita mo kapatid, pagdating pala nung matapos na yung Great Tribulation, magdidilim na araw, ang buwan hindi na magbibigay liwanag, mga lalaglag na bituin. This is the destruction of the entire universe. At mangangatal, mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Yan ang, wala na akong oras, kapatid na baby. Pasensya ka na. Kung meron ka pang tanong, bukas na lang uli, wala na po akong oras. Hindi na ako makakapagpaalam sa'yo. Hindi ka na rin kita pagpapaalamin. Basta kung may tanong ka pa, tawag ka uli bukas. Salamat sa Diyos at sana naunawaan mo ang ating pinag-aaral. Yan po mga kababayan, so napakaliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na hindi lang pala 144,000 ang makakapasok doon sa langit na tinatawag mismo ng Diyos na paraiso. Yung paraiso mga kababayan, hindi yun dito sa lupa, doon yun sa ikatlong langit. So yan po mga kababayan, salamat sa panonood at sana meron po kayong natutunan sa ating video na ipinapakita ngayon. So patuloy lang po tayong manonood at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe para patuloy po kayong updated sa ating susunod na mga video. Salamat po mga kababayan at to God be the glory.